Si Roberto Perez, isang matagumpay at tiwala sa sarili na negosyante, ay tinanggap ang isang pustahan na nagbigay pangako ng pagbabago sa kanyang buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Sanay siya sa tagumpay sa parehong larangan ng negosyo at personal na buhay at nasisiyahan siya sa mga hamon. Ngunit sa isang marangyang party sa New York, inalok siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Eduardo ng isang daring na pustahan na nakakuha ng pansin ni Roberto. Sa isang pabirong ngiti, tinukso ni Eduardo, "Sa tingin mo kaya mong hawakan ito, Roberto? Hamon ko sa iyo na pakasalan ang isang babae na hindi mo karaniwang tipo." Si Roberto, na kilala sa kanyang mga relasyon sa mga magagandang babae, ay napatigil sandali, ngunit agad ding tinanggap ang hamon. Itinaas ang kilay, tinanong niya, "Ano ang premyo?" Itinaas ni Eduardo ang kanyang baso ng champagne at sinabi, "1,000,000 para sa mananalo. Pero kailangan mong pakasalan siya at magtagal ito ng hindi bababa sa 6 na buwan." Dahil sa kasabikan ng kompetisyon at ang tukso ng malaking premyo, agad na sumang-ayon si Roberto. Ang babaeng tinutukoy ay si Marilu Santiago, isang babae na hindi umaayon sa mga karaniwang pamantayan ng kagandahan. Hindi siya pamilyar kay Marilu, ngunit itinuturing lamang ito ni Roberto bilang isa pang tagumpay na makakamit. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Roberto ang higit patungkol kay Marilu. Siya ay may tiwala sa sarili, malaya at matatag. Mga katangiang hindi karaniwan sa mga babae na kadalasang nililigawan ni Roberto. Mas lalo siyang naging interesado. Sanay siyang magkontrol ng mga sitwasyon at interesado siya kung paano siya makikisalamuha sa isang tao na hindi madaling manipulahin. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang mamahaling restaurant. Nang pumasok si Marilu, agad na napansin ni Roberto ang kanyang pagiging kakaiba. Hindi siya apektado ng marangyang kapaligiran o ni Roberto mismo. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng diretso sa mata nang may hindi matitinag na tiwala sa sarili. "Ikaw yata si Roberto Perez," sabi niya ng diretso habang umuupo. "At ikaw naman si Marilu Santiago," sagot ni Roberto, na may ngiting may kumpiyansa at iniaalok ang kamay. Sandaling nag-atubili si Marilu bago matatag na makipagkamay, isang senyales ng kanyang determinasyon. "Tumungo tayo sa usapan," nagsimula si Marilu, ang boses ay matalim at direkta. "Alam ko ang pustahan, ang mga patakaran at ang mga kondisyon nito." Nabigla si Roberto sa pagiging prangka ni Marilu, ngunit itinago ang reaksyon. "At pumayag ka pa ring makipagkita?" tanong niya, na nagtataka sa mga dahilan ni Marilu. Sandaling tumigil si Marilu bago sumagot, "May mga dahilan ako. Ang 6 na buwan ay hindi mahaba, ngunit maraming pwedeng magbago sa panahong iyon. Kung iniisip mong kaya kitang manipulahin o dominahin, mag-isip kang muli." Ngumiti si Roberto. Si Marilu ay naging mas matinding kalaban kaysa sa kanyang inaasahan at ito ay lalong nagpasidhi ng kanyang interes. Nang matapos ang kanilang pagkikita, mas lalo pang naintriga si Roberto kay Marilu. Hindi siya natatakot sa kanya at ito ay nagbigay ng respeto sa kanya, pati na rin ang pagnanasa. Habang ang mga araw ay naging linggo, inisip ni Roberto kung paano haharapin ang mga susunod na hakbang. Karaniwan siyang ang nag-oorganisa ng mga sitwasyon, ngunit ngayon ay siya ang nag-iisip kung paano siya makikisalamuha sa mga posibleng hakbang ni Marilu. Ang kanilang susunod na pagkikita ay naganap sa isang simpleng cafe, isang matinding kaibahan sa mga lugar na madalas niyang pinupuntahan. Si Marilu ang pumili ng lokasyon at si Roberto, na driven ng kanyang kuryosidad, ay sumunod. Nais niyang maunawaan siya at ang kanyang motibo para pumasok sa isang pansamantalang kasunduan sa kasal. Pagdating niya, naroroon na si Marilu, tahimik na umiinom ng tsa at may mahinahong ngiti. Malugod siyang tinanggap ni Marilu.
Ang kanyang galak ay walang bahid ng unang pagkaligaya, ngunit puno pa rin ng matibay na tiwala sa sarili. Ako'y nag-assume na mas gusto mong kumain sa mga mamahaling lugar, pabirong sinabi ni Marilu habang si Roberto ay nauupo. Minsan, kailangan din ng pagbabago, tugon ni Roberto, na sinusubukang magpakita ng natural na tono kahit na medyo hindi siya komportable. Nagpalitan sila ng ilang mga hindi mahalagang detalye bago mabilis na binanggit ni Marilu ang tungkol sa kanilang kasunduan. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, may ilang bagay akong kailangang linawin, sinabi ni Marilu. Inilapag ang tasa ng tsaa ng matigas. Hindi ako interesado sa iyong kayamanan o sa iyong marangyang pamumuhay. Pagkatapos ng 6 na buwan, nais kong umalis ng pareho lang ako sa aking pinasok. Matamang pinagmamasdan ni Roberto si Marilu. Malinaw ang kanyang pagiging tapat. Si Marilu ay isang tao na alam kung ano ang nais at malinaw na hindi niya tinitingnan ang kasal bilang isang hakbang tungo sa pansamantalang benepisyo. Anong gusto mong makuha? Tanong ni Roberto, tunay na naguguluhan. Kalayaan, agad na sagot ni Marilu. Gusto kong maintindihan mo na sa kabila ng ating kasunduan, hindi kita susundin. May sarili akong buhay at hindi iyon magbabago dahil sa pansamantalang kasal. Ngumiti si Roberto. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya, ngunit hindi siya tumutol sa pagbibigay ng kalayaan kay Marilu. Para sa kanya, ang kasal ay isang taktikal na hakbang para manalo sa pustahan. Kung nais ni Marilu na mapanatili ang kanyang kalayaan, wala itong kinalaman sa kanya. Pinagkasunduan, sabi ni Roberto. 6 na buwan at pagkatapos ay maghihiwalay tayo. Pinagmasdan siya ni Marilu ng saglit. Tinitiyak na siya ay seryoso sa mga kondisyon. Pumasok siya sa hamon na may plano at determinado na tiyakin na ang lahat ng bagay ay magpapatuloy ayon sa kanyang nais. Sa kaloob-looban, alam niyang maaaring subukan ni Roberto na manipulahin ang mga pangyayari, ngunit nagtitiwala siya sa kanyang kakayahang kontrahin ang mga ganitong pagsubok. Natapos ang kanilang pagkikita ng maayos at parehong malinaw sa kanila ang kanilang mga papel. Pananatiliin ni Marilu ang kanyang kalayaan at titiyakin ni Roberto na ang kasal ay magiging isang formalidad lamang. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, hindi maiwasan ni Roberto ang pakiramdam na ang kompetisyon na ito ay maaring mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Ang kasal ni Roberto Perez at Marilu Santiago ay isinagawa sa isang matinding transaksyonal na paraan na parang isang pagsasanib ng negosyo kaysa sa isang pag-iisa ng mga puso. Tiyak ang mga mata ni Roberto sa tagumpay at tiwala siyang ang susunod na 6 na buwan ay magiging magaan. At si Marilu, sa kabila ng kanyang tibay, ay sa huli ay susuko sa marangyang pamumuhay na handa niyang ipagkaloob. Hindi nagtagal matapos nilang magpalitan ng mga panata. Dinala niya siya sa kanyang marangyang penthouse sa gitna ng New York na isang patunay ng kanyang kayamanan. Ang matatayog na bintana ng salamin ay sumasalamin sa mga makulay na ilaw ng lungsod at ang mga loob ng bahay ay puno ng ilan sa mga pinakamaningning na kasangkapan na kayang bilhin ng pera. Tiningnan ni Roberto ang espasyong ito bilang kanyang arena upang makuha ang pabor ni Marilu sa pamamagitan ng material na karangyaan. Ngunit ang reaksyon ni Marilu sa pagpasok sa penthouse ay kabaligtaran ng pagiging magiliw. May dala siyang hangin ng pagiging detached at ang kanyang titig kay Roberto ay matigas kaysa sa pagkakagulat sa yaman. 6 na buwan, Roberto, walang higit pa, ang kanyang sinabi. Ang tinig ay matatag habang tinatanaw ang tanawin ng lungsod, hindi apektado sa paligid na kaluwalhatian. Si Roberto, bagaman nagsimula sa pagkaaliw, ay pamilyar sa mga unang pagtutol. Palagi niyang nakakaya itong talunin gamit ang kanyang alindog. Naniniwala siyang hindi magiging exception si Marilu. Sa mga araw,
Pagkatapos ng kanilang kasal, hindi inisip ni Roberto ang anumang gastusin upang gawing kamangha-mangha si Marilu. Ibinigay niya sa kanya ang mga mamahaling alahas, mga designer na damit at magagarang bakasyunan. Lahat ay may layuning sanayin siya sa kanyang itinakdang pamumuhay. Ngunit patuloy na tinanggihan ni Marilu ang mga alok na ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang simpleng, hindi magarbong pang-araw-araw na gawain, hindi apektado sa mga palamuti ng kayamanan. Hindi ko kailangan ng mga bagay na ito, Roberto. Ang kanyang tahimik na pagpapahayag, ang kanyang kalmado ay lalong nagpataas ng kanyang inis. Hindi pa nararanasan ni Roberto ang ganitong sitwasyon. Para sa unang pagkakataon, ang kanyang mga karaniwang taktika ng panghihikayat ay nabigo. Hindi lang ito tungkol sa pusta, naging isang personal na krusada ito upang patunayan ang kanyang dominansya. Ang kanyang mga estratehiya ay lumakas sa intensity. Sinimulan ni Roberto ang pagpapahirap sa kanyang profesional na buhay. Ipinapakita na hindi na niya kailangan magtrabaho gamit ang mga pahayag tulad ng hindi mo na kailangan ng sahod at ang iyong lugar ay bilang asawa ko. Nang magpatuloy si Marilu, pinaghirapan niyang hadlangan ang kanyang mga mahahalagang meeting. Manipulahin niya ang kanyang schedule at mga pagkakataon upang mapanatili ang kontrol, ngunit nanatiling matatag si Marilu, hindi matitinag sa kanyang desisyon. Ang dinamika sa pagitan nila ay lalong lumala, puno ng maliliit na provokasyon na nagiging sanhi ng mga sigalot sa mga tila pangkaraniwang interaksyon. Ang mga matalim na sagot ni Marilu ay tinutuligsa ang bawat pagtatangka ni Roberto na mamaliit o mangibabaw sa kanya. Sa isang partikular na magulong gabi, sinubukan ni Roberto ang isang emosyonal na apela. Hindi kita maintindihan, Marilu, ang kanyang sinabi, may halong pagkalito at pagkainteres sa kanyang mga mata. Ang ibang babae ay masisiyahan sa ganitong karangyaan, ngunit ikaw ay kumikilos na parang kulang ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Sandaling tumingin si Marilu at ang kanyang mga mata ay nagningning ng matinding determinasyon. Ano ang gusto ko? Nais ko ng respeto, Roberto. Hindi ako piyon sa laro mo. Naniniwala ka na ang pera ay makakabili ng aking pagsunod. Ngunit nagkakamali ka. Ang pera ay hindi makakabili ng dignidad o integridad. Maaaring palibutan mo ang iyong sarili ng karangyaan, ngunit sa loob wala kang laman at iyon ang nagpapalungkot sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Roberto ng malalim, na nagdulot sa kanya ng pagninilay na baka siya ay nawawala ng higit pa sa isang labanan ng kalooban. Hindi lang nakikipaglaban si Marilu sa kanyang impluwensya, hinahamon niya ang mismong harapan na maingat na itinayo ni Roberto sa buong buhay niya. Ipinapakita ang kanyang mga kahinaan. Ngunit sa halip na umatras, nagdesisyon si Roberto na palalimin ang kanyang mga pagsusumikap. Nagplano siya upang lalong ma-isolate si Marilu na naglalayong patunayan na magiging mas mahirap ang buhay nito nang walang kanyang suporta. Pinutol niya ang kanyang mga koneksyon sa profesional, hadlangan ang pag-unlad ng kanyang karera at kahit pininsala ang mga mahahalagang kaganapan na siya mismo ang nag-organisa. Ngunit hindi madaling matakot si Marilu. Sa bawat pagtatangka niyang supilin siya, muling tumindig si Marilu, mas determinado kaysa dati, matatag na ipinaglalaban ang kanyang dignidad at hindi nagpapadala sa kagustuhan ni Roberto. Pagkatapos, isang gabi, ipinakita ni Marilu ang sarili niyang estratehiya. Roberto, ipinapalagay mong ikaw ang may kontrol, ang kanyang sinabi na may matinding kalmado. Ngunit hindi mo alam na ako rin ay may plano at kapag dumating ang tamang oras, mauunawaan mong ang buong laro na ito ay nakasalalay sa isang bagay na higit pa kaysa sa inaasahan mong mangyari.
Nagulat si Roberto. Ang unang senyales ng pagdududa ay pumasok sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang maaaring maling akala niya ang kakayahan ni Marilu at marahil para sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot na baka hindi siya magtagumpay sa laban na ito. Habang lumilipas ang mga linggo, ang tensyon sa pagitan nila ay naging mas mahigpit at bawat araw ay nagiging mas matindi ang kanilang tahimik na labanan ng kalooban. Si Roberto, na natutok sa kanyang pangangailangan na mangibabaw, ay patuloy na minamanipula ang mga pagkakataon, ngunit nanatili si Marilu na hindi matitinag, isang tunay na kuta ng tibay na lalong nahirapan pasukin ni Roberto. Ang bawat isa sa kanyang mga hakbang ay tila lalong nagpapatatag sa kanyang pagpapasya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na kayang baliwalain ni Roberto Perez ang malalim na epekto na idinudulot sa kanya ni Marilu Santiago. Hindi na lang ito tungkol sa paghanga sa kanyang tibay. Unti-unti siyang binubuwag ni Marilu sa emosyonal na paraan na hindi niya pa naranasan. Sa unang pagkakataon, nagsimula niyang tingnan si Marilu hindi lamang bilang isang bahagi ng isang pustahan o kalaban, kundi bilang isang tao na tunay niyang nais maintindihan at makipag-ugnayan. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo, natagpuan ni Roberto ang kanyang sarili na mag-isa sa malawak na sala, nakatanaw sa lungsod sa pamamagitan ng matatayog na bintana ng salamin. Ang mga ilaw ng lungsod na dati ay sumasagisag sa kanyang dominansya ay ngayoy naglalabas ng isang walang laman na liwanag na sumasalamin sa kalungkutan na nararamdaman niya sa loob. Iniisip niya kung bakit si Marilu na ipinapalagay niyang isang pansamantalang bahagi lamang ng kanyang kalkuladong laro ay nagdudulot ng mga emosyon na matagal na niyang pinipilit kontrolin. Ang kakayahan ni Marilu na makita ang kanyang maskara ay nagbukas ng kanyang mga kahinaan na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila may hindi malampasang hadlang sa pagitan nila na nagpapalakas pa sa kanyang pasakit. Naguguluhan siya sa pagitan ng kanyang pagmamalaki at isang bagong takot na mawalan ng kontrol na napapalapit kay Marilu sa paraang hindi niya maipaliwanag. Habang nagkakaroon sila ng isang kaswal na hapunan, ibinahagi ni Roberto kay Eduardo, ang kaibigang nagpasimula ng pustahan, ang kanyang nararamdaman. Iba ka, napansin ni Eduardo. Karaniwan, kontrolado mo na ang lahat ngayon, ngunit parang hinahamon ka ng babaeng ito sa mga hindi pa nararanasan. Pinilit magtago ni Roberto ng ngiti, na tahimik na tinanggap ang pananaw ni Eduardo. Nainis siya sa katotohanan sa mga salita ni Eduardo dahil alam niyang nagbabago ang kanyang mga nararamdaman. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik si Roberto sa bahay na may desisyong harapin ang sitwasyon. Kailangan niyang linawin sa kanyang isipan ang tungkol kay Marilu. Kailangan niyang muling ipaalala sa sarili na ang kanilang relasyon ay simpleng isang kontrata lamang. Nang pumasok siya sa penthouse, natagpuan niyang si Marilu ay nakatutok sa isang libro sa sofa, tila walang pakialam sa kanyang kalituhan. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya, binasag ang katahimikan. Tumingin si Marilu, isinara ang kanyang libro ng mahinahon at tumango na parang inaasahan na ang pag-uusap na ito. "Siyempre," sagot niya, ang tinig ay matatag, ngunit may imbitasyon. Umupo si Roberto sa kabila niya, ang hangin ay puno ng tensyon. Nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Napagtanto niyang hindi na niya kayang ituring na isang formalidad lamang ang kanilang relasyon. "Anong ginagawa natin dito, Marilu?" tanong niya. Ang boses ay puno ng totoong kalituhan. "Nagsimula ito bilang isang laro, isang pustahan, pero nawawala na ako ngayon." Tinutok ni Marilu ang kanyang mga mata kay Roberto at ang sagot niya ay maingat at matatag.
Hindi ako naglalaro, Roberto. Hindi ako kailanman naglaro. Ang kanyang tono ay tahimik ngunit may lakas. Mula sa simula, pumasok ako sa kasal na ito dahil sa mga dahilan na lampas sa iyo. Ang pera, ang iyong kontrol. Hindi iyon ang mahalaga sa akin. Nandito ako para sa mas makabuluhang bagay at kung hindi mo pa iyon naintindihan, siguro panahon na para maintindihan mo. Nararamdaman ni Roberto ang higpit sa kanyang dibdib. Parang inihahayag ni Marilu ang isang katotohanan na hindi pa niya nauunawaan. Tumataas ang kanyang frustration. Alam kong may mga dahilan ka, Marilu, pero ang ikinaiinis ko ay na habang sinusubukan kong maintindihan ka, lalong ko lang natutuklasan kung gaano ako kaliit at kaunti ang kontrol na mayroon ako at kinamumuhian ko ang pakiramdam na iyon. Tinutulungan ng kanyang kalungkutan, tumayo siya bigla, naglalakad-lakad habang nakikipaglaban sa kanyang realization. Pinanood siya ni Marilu ng mahinahon, pagkatapos ay tumayo at lumapit sa kanya, huminto ilang pulgada lamang ang layo. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Roberto. Batid ang kuryente sa pagitan nilang dalawa. Roberto, mahinang sabi niya, ang tinig ay halos isang bulong. Hindi ito tungkol sa kontrol. Inubos mo na ang iyong buhay sa pagtatangkang magdomina sa lahat at sa lahat. Ngunit sa akin, kailangan mong matutunan na hindi lahat ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol. Minsan, kailangan mong hayaan lang ang mga bagay na mangyari. Tiningnan ni Roberto si Marilu at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may tunay na koneksyon. Isang malalim na pag-unawa kung sino si Marilu, hindi isang piyon sa laro niya kundi isang tao na may sariling mga komplikasyon at dignidad. Anong gusto mo? Tanong niya, ang tono ay malumanay at nagiging maramdamin. Ngumiti si Marilu, isang misteryosong ngiti na nagbigay ng kilig sa kanyang katawan. Gusto ko na ikaw ang makaalam ng sagot niyan, Roberto. Pagkasabi ng mga salitang iyon, umalis siya, iniwan si Roberto na mag-isa sa kanyang mga saloobin. Ang bawat hakbang na tinahak ni Marilu ay umuukit sa kanyang isipan. Hamon sa kanya na muling pag-isipan ang lahat ng iniisip niyang alam, tungkol sa kontrol, koneksyon at sa huli ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, tila lumalawak ang distansya sa pagitan nina Roberto at Marilu. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam si Roberto ng mas malalim na koneksyon sa kanya kaysa kailanman. Ang pangangailangan niyang matutunan ang mga lihim ni Marilu at maunawaan ang kanyang mga motibo ay nag-uumapaw at ang pagka-obses niya rito ay tila nagiging dominante sa kanyang isipan. Bagamat ayaw niyang aminin ito, binabago ni Marilu ang kanyang pananaw sa buhay. At ang pagka-realize na kaya siyang impluwensyahan ng ganoon kalalim ay parehong nakaka-interes at nakakakaba. Habang papalapit ang katapusan ng kanilang 6 na buwang kasal, ang bawat araw ay dumaan na parang isang walang katapusang panahon para kay Roberto Perez. Ang pag-iwas sa pag-idlip ay nagpatuloy. Tinatablan siya ng pagkabalisa dahil sa anticipation ng isang malaking tuklas na nararamdaman niyang malapit na. Si Marilu ay naging isang misteryosong tao sa kanyang buhay na lumampas sa pagiging asawa na ikinasal siya dahil sa isang pustahan at naging isang tao na tila may mga lihim na mahirap matuklasan. Ang kanyang pagkahumaling sa paghahanap ng anumang lihim ni Marilu ay walang tigil. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang bawat pahiwatig na kanyang natuklasan ay nagdulot lamang ng mas maraming katanungan. Gumamit si Roberto ng mga private investigator, sinaliksik ang kasaysayan ni Marilu at sinundan ang bawat posibleng lead. Ngunit tila lahat ng ito ay isang mahusay na plano ni Marilu. Para bang lagi siyang ilang hakbang nang nauuna, tinutukoy na ang bawat aspeto ng laro mula sa simula. Isang gabi, pagkatapos ng isang huling meeting sa negosyo,
Bumalik si Roberto sa kanilang penthouse at nakita ang ilaw sa balkonahe na nakasindi. Nandoon si Marilu nakatingin sa New York tulad ng isang monarka na binabantayan ang kanyang kaharian. Naramdaman niyang gabing ito ay magbubukas ng mga katotohanan na matagal na niyang hinahanap, ngunit ang posibilidad ng kung ano ang kanyang matutuklasan ay nagdulot ng higpit sa kanyang lalamunan sa takot. Lumapit siya kay Marilu. Ang mga hakbang niya ay malakas na bumangon sa tahimik na silid. Si Marilu ay nanatiling nakatalikod sa kanya sa una. Ang hangin ay puno ng isang pangitain ng darating na pagkagulo. "Kailangan ko ng mga sagot, Marilu," ani Roberto. Ang tono ay matatag kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. "Hindi ko na kayang tiisin ang palabas na ito. Kailangan mong ihayag ang katotohanan." Bumuntong hininga si Marilu, tumayo at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng disiplina at estratehiya ay ngayon ay naglalaman ng isang emosyon na nahirapan si Roberto na tukuyin. Isang madilim at matinding bagay ang umusbong sa kanyang loob. Sa isang malungkot na ngiti, tinawid niya ang mga braso. "Talaga bang hinahanap mo ang katotohanan?" Tanong ni Marilu. Ang tono niya ay tila tinutok ang bawat salita sa kanya. Tumango si Roberto, puno ng kagustuhan at tensyon, habang ang hangin ay lalong nagiging mabigat. "Ikaw ay bulag sa kung sino ako," sabi ni Marilu. Ang tinig niya ay malamig at nakakakilabot. "Palagi mong tinitingnan ang mga tao bilang mga piyon sa iyong mga laro. Ngunit ngayon, Roberto, ikaw ang piyon. Ako ang nagplano ng laro mula sa simula." Isang malamig na kilig ang dumaloy sa katawan ni Roberto habang ang kanyang karaniwang kumpiyansa sa kanyang kontrol ay nagsimulang magduda sa harap ni Marilu. Sinubukan niyang magsalita, ngunit pinutol siya ni Marilu. "Naalala mo pa ba ang pangalang Santiago?" Tinanong ni Marilu. Ang tono niya ay tumitindi. "Siguro hindi. Ang mga katulad mo, hindi naaalala ang mga ganong bagay. Ang ama ko ay nagpatakbo ng isang maliit na negosyo. Halos hindi mag-survive hanggang dumating ka at winasak ito." Tumili si Roberto. Ang ekspresyon ay puno ng kalituhan. "Ano ang tinutukoy mo?" stuttered niya. Lumapit si Marilu sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng galit at kalungkutan. "Ang ama ko, Roberto, isang mabuting tao siya, nagsusumikap para sa amin hanggang sa wasakin mo siya. Pininsala mo siya, Roberto. Ang kanyang pagkawasak ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay." Ang tinig ni Marilu ay naluha. Ang mga mata ay puno ng luha. "Inubos niya ang buhay niya dahil sa walang awa mong paghahangad ng tagumpay." Patuloy ni Marilu. Ang epekto ng mga salita niya ay malalim na tumama kay Roberto. Tumayo si Roberto na hindi makagalaw habang ang mga piraso ng mga nakalimutang kasunduan at ang mga epekto nito ay nagsimulang magbalik sa kanyang isipan. Itinaguyod niya ang kanyang landas sa tagumpay na hindi iniisip ang mga pagkawasak na iniwan niya, ngunit ngayon ang mga epekto ay naharap sa kanya. "Marilu," bulong ni Roberto, sinusubukang magsalita, ngunit pinatigil siya ni Marilu sa pamamagitan ng isang taas na kamay. "Tama na!" sigaw niya. Ang galit ay kumulo. "Hindi mo kayang intindihin ang mga pinasakit mong nagawa. Hindi lang ito tungkol sa pera, Roberto. Ninakaw mo ang aking ama mula sa akin, ang tanging pamilya na natira sa akin. Habang ikaw ay nagdiriwang ng yaman, kami ng aking ina ay nahulog sa kahirapan at kawalan ng pag-asa." Walang salita si Roberto. Hindi na niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman. Ang bigat ng pagkakasala ay napakalaki. "Pero ako ang nagplano ng lahat," patuloy ni Marilu. Ang tinig niya ay matatag ngunit puno ng hinagpis. "Ang malaman ko ang tungkol sa iyong pustahan ay nagbigay ng pagkakataon.
Nilapitan kita, tinanggap ko ang iyong pustahan para maranasan mo ang kahit kaunting sakit ko. Gusto ko sanang iparamdam sa iyo kung anong pakiramdam ng maging manipulahin, ng mawalan ng kapangyarihan. Nanginginig si Roberto na tutuklasan na siya na palaging ipinagmamalaki ang kanyang kontrol at dominasyon ay ngayon ay isang piyon sa komplikadong laro ni Marilu. Marilu! Sinubukan muling magsalita ni Roberto, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko naisip. Hindi mo naisip, Roberto. Matalim na sagot ni Marilu. Lumapit sa kanya hanggang nakatayo siya ng diretso sa harap niya. Hindi mo naiintindihan kasi hindi mo kailanman inisip. Pininsala mo ang mga buhay nang hindi isinasaisip ang mga magiging epekto. At ngayon, nandito ako, hindi para wasakin ka, kundi para tiyakin na hindi mo makakalimutan ang pinsalang idinulot mo. Gusto ko maranasan mo ang paghihirap, ang sakit na ipinataw mo sa iba, at hayaang sumunod sa iyo ang pighati sa bawat araw ng iyong buhay. Ang kanyang pahayag ay parang hatol na tumapos kay Roberto. Sa unang pagkakataon, totoong hinarap ni Roberto ang mga konkretong epekto ng mga ginawa niyang pagkakamali. Ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi kayanin at napagtanto niyang nawalan siya ng higit pa sa isang simpleng pustahan. Nawalan siya ng isang bagay na hindi na maibabalik. Pagkatapos noon, umalis si Marilu at ang kanyang pag-alis ay parang isang echo sa katahimikan ng malawak na penthouse. Napayuko si Roberto, ang kanyang mga binti ay nanghina at dahan-dahan siyang bumagsak sa sofa, tahimik walang magawang sagot. Ang natira ay isang malalim na walang laman na pakiramdam. Ang mga katotohanan ni Marilu ay patuloy na sumasakit sa kanyang isipan. Ang bawat pahayag ni Marilu ay parang unti-unting binibigyan siya ng mga piraso ng kanyang ilusyon ng realidad. Ang pagka-realize na ang babaeng iniisip niyang madaling manipulahin, na akala niyang isang piraso lamang sa kanyang mga estratehikong laro, ay ganap na binago ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, si Roberto ay nawalan ng direksyon, tunay na tinalo ng kanyang kawalan ng kontrol. Ngunit hindi binigyan ni Marilu si Roberto ng pagkakataon upang tanggapin ang bagong realidad na ito. Matapos ilantad ang nakasisirang epekto ng kamatayan ng kanyang ama at ang maingat na plano niyang pumasok sa buhay ni Roberto, iniwan siya ni Marilu na mag-isa upang magdusa sa kanyang pagkakasala. Nakatayo siya, hindi makagalaw. Ang hangin sa penthouse ay tila bumigat. Parang ang mga pader ay natutuklap at nagpapalapit sa kanya. Nais niyang magtakda ng isang hakbang patungo sa kanya upang mag-alok ng paumanhin, upang magsagawa ng isang pagtatangkang magpaliwanag. Ngunit alam niyang walang paliwanag ang makakabawas sa bigat ng kanyang mga ginawa sa lalim ng sakit na idinulot niya. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Marilu ang eksaktong bagay na kinakatakutan ni Roberto. Tuluyan siyang ipinagwalang bahala. Ang presensya ni Marilu ay naging isang tahimik na paratang sa kanyang mga kabiguan. Dumaan siya sa paligid na parang siya'y isang anino lamang, hindi pinapansin. Sa almusal, nanatili siyang tahimik, halos hindi itinaas ang kanyang mata mula sa kanyang plato. Nang magtangkang magsalita si Roberto, ang kanyang mga salita ay nabagsak at hindi nakalusot sa hadlang na kanyang itinayo sa pagitan nila. Sanay si Roberto na manguna at makuha ang atensyon ng lahat, ngunit ngayon natagpuan niyang siya na mismo ay iniwasan sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang kabuuang kawalan ng pakikisalamuha ni Marilu ay nakakabasag. Nakipag-usap si Marilu sa mga tauhan at pinamahalaan ang kanyang mga bagay nang walang kahit anong pagbanggit sa kanya. Tinatrato si Roberto na parang wala siyang silbi. Ang bigat ng tahimik na hindi pagpapansin ay unti-unting binubuwag ang lalaking akala niya ay siya pa ang may kontrol. "Marilu!"
Tinawag niya isang umaga habang siya'y nag-aayos upang umalis, umaasang mapapalapit siya kay Marilu. Kailangan nating mag-usap. Tumigil si Marilu saglit, inayos ang kanyang coat, ngunit nanatili siyang nakatalikod. Ang mabigat na katahimikan ay dumaan at naghihintay si Roberto ng kahit kaunting sagot. Isang salita, kahit isang galit na sagot, ay mas magaan pa kaysa sa kanyang hindi pinapansin. Ngunit wala siyang narinig mula kay Marilu. Tumuloy ito at mahinahong isinara ang pinto. Iniwan si Roberto na mag-isa. Pinapaniwala ang kanya ang tunog ng pagsara nito. Ang bagong anyo ng pagpapahirap, ang hindi pinapansin ng isang tao na siya ay unti-unting tinuturing na higit pa sa isang kalaban, ay kakaiba kay Roberto. Palagi siya ang nagmamanipula, siya ang nagtatagumpay. Ngunit ngayon natagpuan niyang siya na ang minamanipula, pinapagalitan sa pamamagitan ng kanyang katahimikan at pagkamuhi. Bawat pagkakataon na iiwan siya ni Marilu na nakatayo mag-isa, lalo pang lumalakas ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na nagsisilibing simula lamang ng kanyang paghihirap. Hindi huminto ang mga taktika ni Marilu sa simpleng katahimikan. Nagsimula siyang subtili na sirain ang tiwala ni Roberto sa kanyang sarili sa mga maliliit ngunit malalim na paraan. Sa kanyang opisina, napansin niya na ang mga mahahalagang meeting ay walang dahilan na nire-reschedule. Ang mga desisyon niya sa negosyo ay pinagtatanong at ang mga inisyatibong kanyang sinimulan ay nagsimulang magkasunod na mabigo ng misteryoso. Bagamat hindi siya tinutukoy ni Marilu, alam ni Roberto na ito ay mga gawa ni Marilu. Ang kanyang impluwensiya ay nakakalat sa bawat galaw niya, para bang siya'y pinapalakad mula sa likod ng mga kurtina ng kanyang buhay. Sa bahay, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Pinili ni Marilu ang isang postura ng matinding pagdismaya, sadyang iniiwasan ang bawat pagtatangka ni Roberto na makipag-ayos. Hindi siya nakikisalamuha sa mga pagkain at nilimitahan ang kanilang mga interaksyon sa pinakamamababaw na mga pag-uusap. Nang sumunod si Roberto, umaasang aayusin nila ang kanilang relasyon. Tinanggap siya ni Marilu ng matalim na tingin. Tinatrato ang kanyang presensya bilang isang abala. Isang gabi, natagpuan ni Roberto si Marilu sa sala, abala sa pagbabasa ng libro. Ang eksena ay mukhang tahimik, ngunit naramdaman niyang ang katahimikan ay isang panlilin lang. Umalis siya sa sofa, muling nagtangkang magsimula ng pag-uusap. "Marilu," nagsimula siya, ang boses ay mababa, halos nagmamakaawa. "Tinatanggap ko ang mga nakakatakot na bagay na ginawa ko. Nauunawaan ko ang matinding sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit pakiusap, maaari ba nating subukang ayusin ito? Pwede ba tayong mag-usap?" Dahan-dahang isinara ni Marilu ang kanyang libro, ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Nang hinarap siya ni Marilu, ang ekspresyon nito ay walang kahit isang patak ng init at ang malamig na hitsura nito ay nagdulot ng panginginig kay Roberto. "Mag-usap?" Inulit ni Marilu, ang kanyang tawa ay may halong hinagpis. "Naniniwala ka pa na may matitira pang pag-uusapan? Nais mong mga salita, Roberto? Matapos ang lahat ng pinsalang idinulot mo, wala nang halaga ang mga salita. Nagkamali ako, Marilu. Napagtanto ko na ngayon," mariing sinabi ni Roberto. Tumayo mula sa sofa at lumapit sa kanya, desperadong maghanap ng koneksyon. "Ibibigay ko ang lahat upang baliktarin ang mga ginawa ko. Maaari akong magbago, ipinapangako ko." Tinutok siya ni Marilu ng isang matalim na tingin, para bang hinihikayat siya nitong patunayan ang kanyang mga salita. "Magbago?" tanong ni Marilu, unti-unting tumayo. "Sa tingin mo ba ang pagbabago ngayon ay makakabawi sa lahat? Mababalik ba nito ang aking ama? Mabubura ba nito ang mga tao ng pagdurusa na idinulot mo sa amin?" "Hindi, Roberto, hindi ito kaya.
Lumapit siya kay Roberto at naramdaman ni Roberto ang bigat ng kanyang titig. Ang mata ni Marilu ay punong-puno ng matinding emosyon. Anuman ang mga pagbabagong gagawin mo ngayon, ginagawa mo ito para sa sarili mo, hindi para sa akin. Ang pagkakasala, ang pasanin, iyo itong dala habang buhay. Tahimik na tumayo si Roberto na bigla sa pagkatanto na wala nang mabilis na paraan upang makamtan ang pagpapatawad at walang madaling lunas para sa sakit na idinulot niya. Nais niyang ayusin ang lahat, ngunit ang mga sugat ni Marilu ay sobrang lalim para sa simpleng mga pagayos. Sa mga sumunod na araw, pinatindi ni Marilu ang kanyang mga hakbang na pampanagot. Bawat pagkakataon na daraan siya sa harap ni Roberto, ang mga tingin ni Marilu ay puno ng pagdismaya at ang kanyang frustration ay unti-unting naging desperasyon. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang pagbabago, ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti, ngunit bawat pagtatangkang ito ay sinalubong ng indifference o pang-aasar. Isang gabi matapos ang isang partikular na mabigat na meeting sa trabaho, isang proyekto na napagtanto niyang subtly na pininsala, bumalik si Roberto sa bahay at natagpuan si Marilu na nasa telepono tumatawa. Nakahuling siya ng mga piraso ng pag-uusap ni Marilu sapat upang matukoy na pinag-uusapan nito ang kanyang mga desisyon sa negosyo. Malinaw sa kanya, maingat na binabagsak ni Marilu ang kanyang karera, ngunit sa isang paraan na tanging siya lamang ang makakakita. Pinipilit siyang pagdaanan ito ng tahimik habang tapos na ang tawag, naghintay si Roberto. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pagod, galit at sakit. Binabagsak mo ang lahat, hindi ba? Banayad na sinabi niya, ngunit kitang-kita ang frustrasyon sa kanyang boses. Binubuwag mo ang buhay ko. Humarap si Marilu, ang mukha ay walang emosyon, mga braso ay nakapakros. Binubuwag ang buhay mo? Tanong ni Marilu, isang kilig sa kanyang kilay. Ibinabalik ko lang ang mga itinapon mo. Huwag mag-alala, Roberto, hindi kita pababagsakin ng pinansyal. Masyado iyong madali. Gusto kong maranasan mo ang sakit na naramdaman ko. Gusto ko na maramdaman mo ang bawat maliit na pagkatalo, gaya ng ginawa ko. Gusto ko na makita mong gumuho ang lahat ng itinayo mo at malaman mong ikaw ang may gawa. Naramdaman ni Roberto na parang nawawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa para itong isang bangungot. Laging siya ang nagwawagi, ang lalaki na nagdidikta ng kapalaran ng iba. Ngunit ngayon, siya ang biktima ng isang maingat at walang tigil na paghihiganti. Hindi layunin ni Marilu na sirain siya ng isang mabilis na hampas. Nais niyang maranasan niya ang unti-unting pagdurusa sa bawat maliit na kabiguan, bawat pagdismaya, hanggang ang natira na lamang sa kanya ay pagsisisi. Lumipas ang mga linggo at ang malamig na pag-uugali ni Marilu at ang kanyang pampanagot na katahimikan ay nagpatuloy. Si Roberto, na dating puno ng pride at kumpiyansa, ay ngayon gumagalaw sa kanilang bahay, tulad ng isang multo ng kanyang dating sarili, patuloy na naghahangad ng pagpapatawad na alam niyang hindi maaabot. Sinubukan niyang magtama, ngunit palaging kulang ang kanyang mga pagsisikap. Nahulog siya sa isang walang katapusang siklo ng pagkakasala at sakit, isang siklo na maingat na pinapalakad ni Marilu. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa nangyari. Isang gabi, lumapit si Marilu sa kanya habang siya'y nakaupo sa sofa, pagod at talunan, at iniabot sa kanya ang isang nakakatakot na mensahe. Roberto, kinuha mo sa akin ang isang bagay na hindi mapapalitan. Simula ni Marilu, ang tono ay kalmado, ngunit matalim. Ngayon, ginagawa ko ang pareho sa iyo at mamumuhay ka ng may daladalang pasanin iyon hanggang sa dulo ng iyong buhay. Sa mga salitang iyon, iniwan siya ni Marilu na mag-isa, tinatanglawan ng katahimikan. Hindi na niya kailangan pang magsalita, nagsimula na ang parusa at alam ni Roberto na hindi na siya magiging pareho.
si Roberto Perez, ay naramdaman na siya ay nahulog sa isang labyrinth ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Nagtagumpay si Marilu na iparamdam sa kanya kung paano maging ganap na walang kapangyarihan. Ang mga linggo pagkatapos ng kanyang paglalahad ay naging nakakapasong hirap. Hindi na ang dating kumpiyansang dominante na lalaki na naniniwala na siya ang may kontrol sa lahat. Si Roberto ngayon ay isang anino, isang mahina at malabong alingaw-ngaw ng taong dati niyang naging. Bawat pagtatangkang makipag-ugnayan ni Roberto kay Marilu ay sinalubong ng isang malamig na indifference na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang mga malamig na titig at mga galosong kilos ni Marilu ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Siya ay hinahanting ng kanyang sariling mga pagkukulang at ang napakalaking agwat na nilikha ng kanyang mga pagkilos. Hindi siya makatulog, ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot sa ideya ng pagtutuwid. Bagamat alam niyang ang mga anino ng mga kasalanan ng kanyang nakaraan ay masyadong malaki upang basta na lamang mawala sa pamamagitan ng salita. Habang lumulubog ang katotohanan ito, naisip ni Roberto na hindi sapat ang mga paumanhin lamang. Kailangang makita ni Marilu ang isang makikita o mararanasang pagbabago sa kanya, mga kilos na mas malakas ang sinasabi kaysa sa mga salita na natira sa kanya. Isang umaga nagising si Roberto na may bagong determinasyon. Napagtanto niyang ang pagmamakaawa para sa pagpapatawad ay hindi magpapalakas ng mga sugat, kailangan niya ng mas maingat na diskarte. Mahalagang bigyan si Marilu ng espasyo, kailangan niyang respetuhin ang pangangailangan nito ng oras at distansya. Gayunpaman, nais niyang subtly paalalahanan siya ng kanyang presensya sa isang supportive na paraan na hindi makikialam. Nagsimula siyang magmasid sa maliliit na detalye na nagpapasaya kay Marilu. Ang paborito niyang peyonis at kung paano niya gusto ang kanyang kape, malakas at walang asukal. Ang mga detalye na hindi niya pinansin noon ay ngayon ay naging gabay para sa kanyang estratehiya upang muling makipag-ugnayan. Nang araw na iyon, bumili siya ng isang buket ng peyonis mula sa isang kilalang florist at hindi niya ito direktang ibinigay kay Marilu. Alam niyang maaari niyang tanggihan ito. Sa halip, inilagay niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa sa kusina, isang tahimik na senyales ng kanyang pagiging maalalahanin. Nang bumalik si Marilu mula sa kanyang lakad at huminto sa tabi ng mga bulaklak, lihim na minamasdan ni Roberto siya. Itinaas ni Marilu ang isang peony at naamoy ang halimuyak nito. Isang subtil na pagkilala. Marahil, ngunit para kay Roberto, ito ay isang maliit na tagumpay sa kanyang paghahangad ng pagtubos. Nagpatuloy si Roberto sa mga hindi gaanong halatang pagpapakita ng kabutihan. Ang pagset ng mesa ng almusal ayon sa kanyang gusto. Ang paghahanda ng kape ng tama. At ang pagtutok na ang mga paborito niyang gamit ay palaging nasa madaling abot. Bawat kilos ay isang pagsubok upang ipakita ang kanyang pagbabago, upang ipakita na siya ngayon ay mas maaalalahanin, mas nakatutok sa mundo ni Marilu. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, patuloy na pinanatili ni Marilu ang distansya, matibay ang kanyang mga pader. Naiintindihan ni Roberto na ang pagbuo ng mga hadlang na itinayo ni Marilu ay mangangailangan ng oras at pasensya. Ngunit determinado siyang magpatuloy upang patunayan ang kanyang sinseridad at paggalang sa kanyang mga hangganan. Isang malamig na gabi ay naging isang subtle na pag-ikot ng sitwasyon. Si Marilu, nakabalot sa isang kumot, ay nakatayo sa balkonahe at tinitingnan ang lungsod. Lumapit si Roberto ng maingat, inaalok siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang boses ay mahinahon, pinipilit na hindi maging imposisyon. Tinanggap ni Marilu ang tsaa, ngunit ang titig niya ay nakatuto pa rin sa kumikislap na mga ilaw ng lungsod.
Tumayo si Roberto sa tabi. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit may suporta. Matapos ang mahabang katahimikan, ang boses ni Marilu ang bumasag sa malamig na hangin. "Bakit mo ginagawa ito, Roberto?" Ang tono niya ay malambot ngunit may kasamang pagtatanong. Sinusubukang tuklasin ang kanyang mga motibo. Naglaan si Roberto ng sandali bago sumagot, pinili ang mga salita ng maingat. "Dahil napagtanto ko na ang mga salita ko ay walang laman," aminin niya sabay tanaw sa horizon. "Ang mga paumanhin lang ay hindi kayang ibalik ang mga ginawa ko. Nandito ako at pinapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng mga aksyon ko na ako'y nagbabago. Gusto kong maging mas mabuting tao, hindi lamang para sa iyo kundi dahil napagtanto kong kailangan kong magbago para sa sarili ko." Tahimik si Marilu, nag-iisip sa kanyang mga sinabi. Ang hangin ay malamig, ngunit tila nag-iba ang matinding pagkakalayo sa pagitan nila. "Hindi mo mababago ang nakaraan, Roberto," sagot ni Marilu. Ang kanyang boses ay hindi na kasing matalim. "Alam ko," sagot ni Roberto ng taos-puso. "Pero maaari kong pagtrabahuhan ang mas magandang hinaharap." Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tiningnan siya ni Marilu ng diretso sa mata. Sa kanyang mga mata, nakita ni Roberto ang halo ng pagdududa at isang maingat na kislap ng kuryosidad. Malinaw na malayo pa siya mula sa pagiging handang magpatawad, ngunit ang sandaling ito ay tila mahalaga, isang bitak sa yelo, isang posibilidad na balang araw baka siya ay maging handa at magbukas upang maniwala sa kanyang pagbabago. Nagpatuloy si Roberto sa kanyang mga pagsisikap at unti-unti niyang napansin ang mga subtel na pagbabago sa kanilang relasyon. Bagamat pinanatili pa rin ni Marilu ang distansya, hindi na niya tinatanggihan ang mga maliliit na hakbang ni Roberto ng kabutihang loob. Tinanggap niya ang mga simpleng token ng kanyang bagong pagpapakita ng atensyon. Ang mga bulaklak, ang mga almusal na kape, ang mga kaswal na pag-uusap tuwing umaga. Ang mga ito ay maliliit na tagumpay, ngunit may malalim na kahulugan sa konteksto ng kanilang sirang relasyon. Ang mga pader na itinayo ni Marilu ay unti-unting nawawala, bagamat mabagal. Dumating ang isang mahalagang sandali nang hindi inaasahan isang gabi nang maghanda si Roberto para sa isang meeting sa negosyo. Pumasok si Marilu at ipinahayag ang hindi inaasahang hiling na kanselahin ni Roberto ang kanyang mga plano. Ang pakikialam ni Marilu sa kanyang buhay na halos wala ng kinalaman mula nang magkalayo sila ay nagbigay ng isang pag-asa. Nang hindi nagatubili, kinansela ni Roberto ang kanyang meeting, inagap ang pagkakataon na makasama siya at mapangalagaan ang marupok na koneksyon na nagsisimulang mabuo. Nagkasama sila sa sofa at ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng isang tahimik na tensyon, ngunit hindi na kasing uncomfortable ng mga nakaraang pagkakataon. Pinutol ni Marilu ang katahimikan gamit ang maingat na mga salita. "Hindi pa ako handang magpatawad ng buo," inamin niya. "Ngunit nakikita kong may ipinapakita kang bago. Nakikita kong nagsisikap ka. At marahil ito na ang simula ng isang bagay." Ang mga salitang ito, bagamat maingat, ay nagbigay ng pag-asa kay Roberto. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pasensya at pagtutok sa mahahabang hakbang patungo sa pagtutuwid ng kanilang relasyon. At marahil sa kalaunan sa pagmamahal. Sa gabing iyon, habang nagsasalo sila sa magaan na pag-uusap, ninamnam ni Roberto ang sandaling iyon. Isang tahimik ngunit makapangyarihang tagumpay. Hindi na siya nakikipag-ugnayan sa malayo at malamig na figura na si Marilu. Siya ay muling nagbukas kahit kaunti lamang. Subalit sa ilalim ng mga tahimik na tagumpay na ito, ramdam ni Roberto ang hindi pa nalutas na tensyon. Alam niyang hindi pa ibinubunyag ni Marilu ang lahat. May mga bagay na hindi pa nalalaman, mga lihim na patuloy na umiiral sa pagitan nila.
Sa mga linggong sumunod, ang halo ng pag-asa at ang natitirang hindi pagkakaunawaan ang naghubog sa kanilang mga interaksyon. Ang ugali ni Marilu ay tumunaw. Ang matinding malamig na pakikitungo ay napalitan ng isang maingat na init. Ngunit patuloy pa rin siyang nag-iingat lalo na kapag ang mga usapan ay nauurong patungo sa mga mas malalim na paksa ng nakaraan o ng kanilang hinaharap. Para bang nagtatago siya, nagsusugal ng oras para sa tamang sandali upang ibunyag kung ano ang nakatago. Inialay ni Roberto ang sarili sa bagong yugto ng kanilang relasyon ng buong dedikasyon. Inadjust niya ang kanyang mga prioridad at binawasan ang mga commitment sa trabaho upang maging mas naroroon para kay Marilu. Ang kanilang mga pang-araw-araw na routine ay nagsimulang magsama ng mga aktibidad tulad ng paghahanda ng almusal o ang magkasamang pagtalakay ng mga simpleng bagay tuwing gabi. Ang mga sandali, bagamat tila pangkaraniwan, ay naging mga pundasyon sa marupok na tulay na kanilang binubuo. Habang patuloy na natutunaw ang yelo, napansin ni Roberto ang isang pagbabago sa pakikisalamuhan ni Marilu sa kanya. Ang pagkamuhi na minsang sumasalamin sa bawat kilos ni Marilu ay nagsimulang maglaho. Gayunpaman, hindi maialis ni Roberto ang pakiramdam na may mas malalim na bagay na hindi pa niya natutuklasan, isang lihim na mahigpit na pinapangalagaan ni Marilu. Sa kabila ng progreso, ang nakatagong misteryo na ito ay nagbigay ng bigat sa kanilang mga interaksyon, isang pakiramdam ng paghihintay para sa mga katotohanan na wala pang nailalantad. Napagtanto ni Roberto na bagamat malaki na ang mga hakbang na nagawa niya sa pagbabago ng kanyang ugali at muling pagkuha ng tiwala ni Marilu sa ilang bahagi, ang paglalakbay ay malayo pa. May mga hadlang pa siyang kailangang pagdaanan, mga katotohanan na kailangang harapin at marahil mas masakit na mga pagbubunyag na kailangan niyang tiisin. Ngunit sa ngayon, pinahahalagahan niya ang marupok na progreso na kanilang nagawa, na alam niyang bawat hakbang pasulong ay isang piraso ng pundasyon na maaari nilang muling buuin ng magkasama. Isang tahimik na gabi, habang ang banayad na ulan ay patuloy na dumadagundong sa mga bintana ng penthouse, napansin ni Roberto ang isang kapansin-pansing pagbabago sa ugali ni Marilu. Mukhang siya ay naging mas mapagmuni at malayo, tila abala sa kanyang mga iniisip. Habang si Roberto ay puno ng kuryosidad, pinili niyang huwag pilitin siya, bagamat hindi na niya kayang pigilan ang kaniyang tanong. Anong mga lihim ang itinatago ni Marilu? Ano ang mga hindi nasabi? Hindi na kayang tiisin pa ang lumalalang katahimikan, kaya nagdesisyon si Roberto na harapin ang isyu. Marilu, simula niya, ang boses ay may halong kaba. Nararamdaman ko na may hindi mo pa sinasabi sa akin. Ramdam ko ito. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga mata ni Marilu upang makakita ng anumang senyales ng kanyang nararamdaman. Pakiusap, kung may itinatago kang bagay, kailangan ko itong malaman. Naupo si Marilu sa sofa. Ang mga kamay ay maayos na nakalapat sa kanyang kandungan, malalim na huminga at unang iniiwasan ang kanyang titig. Ang kasunod na katahimikan ay puno ng tensyon, ngunit nanatili si Roberto na matiisin. Nauunawaan na ang pagmamadali sa kanya ay maaring magdulot ng panganib sa mga hakbang na kanilang nagawa sa kanilang relasyon. Sa kalaunan, nakipag-eye contact siya kay Roberto. Ang mga mata nito ay puno ng malalim na kalungkutan at determinasyon. Tama ka, Roberto, sagot ni Marilu nang mahinahon, ang tinig ay puno ng emosyon. May isang bagay akong itinatago sa iyo, isang bagay na kinatatakutan kong sabihin sa iyo hanggang ngayon, marahil ngayon na ang tamang panahon. Parang sumikip ang hangin sa silid at si Roberto ay nahirapan nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Marilu. Alam niyang ang pag-amin na ito ay maaaring magbago ng lahat,
Lumapit siya, nagsasabing naghahanda para sa mga salita ng katotohanan, ngunit natatakot din sa magiging epekto nito. Naalala mo ba ang kumpanya na sinunog mo? Yung negosyo ng ama ko? Ang boses ni Marilu ay matatag, ngunit ang mukha niya ay hindi nakapagtago ng sakit. Ipinahayag ko na sa iyo kung paano mo pininsala ang aming pamilya at iyon ay totoo. Ngunit may higit pa sa lahat ng iyong nasira. Naguguluhan, mabilis na tinanong ni Roberto, ano ang ibig mong sabihin? Iniiwasan ni Marilu ang kanyang tingin, pilit na pinipigilan ang damdami. Nang magsalita siya muli, ang boses ay halos hindi marinig. Buntis ako, Roberto. Ang mga salitang iyon ay sumabog kay Roberto ng matinding lakas. Nabitin siya, nahirapang unawain ang kanyang ibinunyag. Ano? Ang nasabi lamang niyang tila hindi makapaniwala. Buntis ako noong panahon ng krisis, ipagpatuloy ni Marilu, ang titig ay nakatutok sa sahig. At nang mawalan kami ng lahat nang kinuha ang ama ko sa amin, ang stress, hindi ko na kinaya. Nawala ko ang bata. Ang mga salitang ito ay nagpatigil kay Roberto. Nahulog ang kanyang katawan sa sofa at nahirapan siyang huminga habang ang bigat ng kanyang mga salita ay bumagsak sa kanya. Ang pagkakasala na patuloy na bumabagabag sa kanya ay naging mas mabigat. Ngayon ay pinagsama pa ng kalungkutan na hindi niya alam. Wala siyang magawa kundi maguluhan. Hindi ko alam, hindi ko sana malaman. Habang tinitingnan siya ni Marilu, dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng sakit na nakaukit sa kanyang mukha, ang likas na lakas ni Marilu ay hindi maipaliwanag. Hindi mo alam, sagot ni Marilu. Ang tono ay may kalakip na sakit at pagkamuhi dahil hindi mo inisip na alamin. Sinira mo ang mga buhay, Roberto, nang hindi iniisip ang mga individual na tinapakan mo sa daan. Nawala ko ang bata ko at ikaw ay nagpatuloy sa buhay mo parang walang nangyaring mahalaga. Bawat salitang sinabi ni Marilu ay tumagos sa katawan ni Roberto. Nais niyang gumawa ng isang bagay, magsabi ng mga salita na sana ay makapag-ayos ng lahat ng kanyang pininsala, ngunit alam niyang walang anumang aksyon o paumanhin na makakabawi sa sakit ni Marilu. Wala akong masabing iba, wika ni Roberto. Ang boses ay mahina at puno ng kalungkutan. Nauunawaan ko na hindi kayang ipaliwanag ang mga ginawa ko at hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Ngunit Marilu, handa akong gawin ang lahat upang humingi ng tawad. Lahat. Pinanood siya ni Marilu ng tahimik ng isang mahabang sandali at ang kasunod na katahimikan ay nagdulot ng isang matinding tensyon sa pagitan nila. Alam ni Roberto na wala ni isang salita na maaari niyang sabihin upang ibalik ang kanilang nawalang anak o ayusin ang nakaraan nila. Ngunit desperado siyang magbigay ng kahit kaunting ginhawa kay Marilu. Matapos ang isang malalim na hininga at sandaling pagdama ng pagkalas mula sa kanyang mga damdamin, muling binuksan ni Marilu ang mga mata, ipinapakita ang halong sakit at isang alingawngaw ng hindi pa natutukoy na posibilidad. Hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin ka, Roberto, inamin ni Marilu. Ang tono niya ay tapat. Ang pagkawasak na iyong ginawa ay sobrang lalim. Tumigil siya saglit, nag-iisip. Ngunit nakikita ko ang iyong pagsisikap na itama ang mga bagay at marahil may isang maliit na pagkakataon na magpatuloy. Ngunit hindi ito magiging madali o mabilis. Tumango si Roberto, ang mga damdamin niya ay halo ng pag-asa at kalungkutan. Napagtanto niyang mahirap ang daraan nilang landas. Ngunit ang sagot ni Marilu ay nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang bukas. Gagawin ko ang lahat para dito, wika ni Roberto ng may determinasyon. Walang katapusan, ipapakita ko sa iyo na nagbago ako at marahil balang araw ay magtiwala ka ulit at baka magpatawad.
Sa unang pagkakataon, nagpakita si Marilu ng maliit na palatandaan ng pagiging bukas. Hindi pa ito buong pagpapatawad, ngunit isang posibilidad ng bagong simula. Makikita natin, mahinang sagot ni Marilu. Makikita natin kung posible iyon. Isang mabigat ngunit puno ng pag-asang katahimikan ang namutawi sa pagitan nila. Nang tumayo si Marilu at lumakad patungo sa pintuan, iniwan si Roberto na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Hindi tulad ng dati, hindi siya tinatablan ng kalungkutan. Sa halip, naramdaman niyang may kaunting pag-asa. Sa mga araw na sumunod sa paglalahad ni Marilu, dumaan sa isang pagbabago si Roberto. Ang bawat salitang sinabi ni Marilu ay tumagos ng malalim. Pinuno siya ng pakiramdam ng responsibilidad sa sakit na kanyang idinulot. Imbes na magpadaig sa pagsisisi, pinili niyang gamitin ang kanyang pagkakasala bilang motibasyon para magbago. Layunin niyang hindi lamang muling makuha ang pagmamahal ni Marilu, kundi pati na rin ang respeto niya at ng mga taong naapektuhan ng walang habas niyang pagsusumikap sa tagumpay sa negosyo. Umagang iyon, nagpasya si Roberto na huwag nang hayaan ang nakaraan niyang magdikta sa kanyang buhay magpakailanman. Determinado siyang itama ang mga pagkakamali, kaya't sinimulan niyang ayusin ang pinsalang idinulot niya, simula sa mga pamilyang naapektuhan ng kanyang mga estratehiya sa negosyo. Ang unang hakbang niya ay ang pagbisita sa isang pamilya na matagal na niyang napinsala ang kabuhayan. Lumapit siya sa isang simpleng bahay, malayong-malayo sa karaniwang marangyang paligid na kinagisnan niya at kumatok sa pinto. Ang lalaking nagbukas ng pinto ay hindi niya kilala, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay tumagos sa kanyang damdamin. Ako si Roberto Perez, aniya ng buong sinseridad. Narito ako upang humingi ng tawad. Tinitigan siya ng lalaki nang may pag-aalinlangan. Ang tinig nito'y puno ng pait. Humingi ng tawad? At ano ang mababago niyan ngayon? Alam kong hindi ko mababawi ang mga nangyari, tugon ni Roberto na puno ng sinseridad. Ngunit narito ako upang tumulong sa muling pagbuo ng mga nawasak ko. Gusto kong magbigay ng suporta upang maibalik ang mga nawala. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Roberto ang landas ng pagbabayad puri. Binisita niya ang maraming pamilya, hindi lamang nagbibigay ng pinansyal na tulong, kundi pati ang kanyang oras at lakas upang maunawaan ang buong lawak ng epekto ng kanyang mga dating gawain. Nagpasimula rin siya ng donasyon para sa maliliit na negosyo at nagtatag ng mga programa upang tumulong sa iba pang negosyante sa kanilang pagbangon. Mula sa malayo, pinanood ni Marilu ang kanyang pagbabago na noong unay puno ng pag-aalinlangan sa katapatan nito. Ngunit habang patuloy na ipinapakita ni Roberto ang kanyang tunay na pagbabago, unti-unti siyang nagsimulang magbigay ng respeto at paghanga na hindi niya inaasahan. Ipinapakita ni Roberto ang kanyang intensyon sa pamamagitan ng mga gawa, hindi lamang salita. Isang gabi, matapos ang isa pang araw ng pakikipag-ayos, sinamahan ni Roberto si Marilu sa balkonahe. Nagniningning ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba habang ikinuwento niya ang mga hamon at aral ng kanyang araw. Mahirap, amin niya, pero bahagi ito ng pagiging mas mabuting tao. Hindi lang para sa iyo, Marilu, kundi para sa sarili ko rin. Pagharap sa kanya, napansin ni Marilu ang paglambot ng kanyang sariling damdamin. Ang galit at sama ng loob ay tila unti-unting naglaho. Sa sandaling iyon, napansin niya ang malalim na pagbabago kay Roberto. Seryoso itong nagsisikap na maging mas mabuti. Hindi para sa pagpapakita lamang, kundi para sa kanilang kinabukasan na magkasama. Nakikita ko iyan, Roberto, sagot ni Marilu nang malumanay, ngunit may katiyakan. At handa akong subukan. Marahil panahon na upang kalimutan ang mga dating sama ng loob at magsimula ng bago.
Dama ni Roberto ang ginhawa sapagkat ang mga salita ni Marilu ay nagbigay ng pag-asa na hindi niya lubos na inasahan. Ang kanilang pag-uusap ay nagmarka ng isang mahalagang sandali. Ang kanilang relasyon na nagsimula bilang kasunduan ay nagiging isang tunay na pagmamahalan. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang 6 na buwang kasunduan, ang kanilang relasyon ay mas lalong lumalim. Naging mas magaan at mas malapit ang kanilang samahan, puno ng tawanan at tunay na koneksyon. Ang pagmamahalan ay namulaklak sa pagitan nila, binabago ang kanilang inaayos na unyon sa isang pagtuklas ng pagkakaibigan at pagmamahal. Sa huling gabi ng kanilang kasunduan, naghanda si Roberto ng espesyal na hapunan, batid ang kahalagahan ng sandali. Kinausap niya si Marilu ng may taus-pusong pagkabahala. "Marilu," panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses sa kaba, "malapit nang matapos ang ating kasunduan, ngunit ayokong matapos ito, hindi tayo. Totoong nahulog ang loob ko sa iyo, Marilu. Sana'y magpatuloy tayo. Hindi dahil sa anumang kasunduan, kundi bilang isang tunay na magkasintahan, walang pustahan, walang laro." Naantig si Marilu sa kanyang sinseridad at napagtanto niya na nagbago rin ang kanyang nararamdaman. Nagsimula sila bilang magkaaway, ngunit lumago ang pagmamahal sa pagitan nila, isang malalim at tunay na pagmamahal. "Mahal din kita, Roberto," sagot ni Marilu nang malumanay ngunit puno ng katiyakan. "At gusto kong subukan, magsimula tayo ng bago, pantay bilang tunay na magkasama sa pagkakataong ito." Sa mga sandaling iyon, napuno sila ng kasiyahan. Napagtagumpayan nila ang mga hamon na dati tila hindi malalampasan at ngayon handa na silang umusad ng magkasama. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin ni Marilu ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang umagang pagkahilo ay hindi pangkaraniwang pakiramdam para sa kanya. Sa isang medikal na konsultasyon, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Siya ay nagdadalang tao. Nang ibahagi niya ang balita kay Roberto, labis ang tuwa nito. Niyakap siya nito habang tumatawa at umiiyak sa tuwa. Ang mga pagsubok at sakit na kanilang naranasan ay tila nagdulot ng isang bagong simula sa sandaling iyon. Handa na silang magsimula ng bagong kabanata na magkasama na may paparating na karagdagan sa kanilang pamilya. "Gusto kong gawin ito ng tama," sabi ni Roberto, puno ng determinasyon. "Gusto kitang pakasalan muli, ngunit sa pagkakataong ito ng tunay, dahil sa pagmamahal, dahil gusto kong makasama ka habang buhay, hindi dahil sa pustahan." Ang ngiti ni Marilu, nagniningning sa kasiyahan, ay sumagot, "Gusto ko rin iyan, Roberto, isang tunay na kasal, isang bagong simula." Ang kanilang kasal ay isang simple ngunit makabagbag damdaming pagtitipon na kasama ang malalapit na kaibigan at pamilya. Wala itong labis na karangyaan, nakatuon lamang sa kanilang pangako at pagmamahal. Sina Marilu at Roberto lamang, pinagbuklod ng tunay na pagmamahalan, handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Alam ni Roberto na marami pa siyang kailangang ayusin, hindi lang para kay Marilu, kundi para rin sa kanyang sarili at sa mga taong nasaktan niya noon. Ngunit ngayon, mayroon na siyang mga dahilan upang magsikap para sa ikabubuti, isang buhay kasama ang babaeng mahal niya at ang kanilang magiging anak. Determinado siyang maging angkop na kapareha kay Marilu at ama sa kanilang anak. Habang nagsasayaw sila ng mabagal sa pagtatapos ng kanilang kasal, ipinatong ni Marilu ang ulo niya sa dibdib ni Roberto at bumulong, "Sinong mag-aakala? Nagsimula lang ang lahat sa isang pustahan." Ngumiti si Roberto, puno ng ligaya habang niyayakap siya ng mahigpit. "Sino ang mag-aakala na ito ang magiging pinakamahusay na pustahan na nagawa ko?" Sa kanilang kinabukasan, puno ng pagmamahal, pagtubos at pag-asa, sabik silang simulan ang susunod na kabanata ng kanilang buhay.
Ano sa tingin mo? Ginawa ba ni Marilu ang tamang desisyon sa pagpapatawad at muling pagpapakasal kay Roberto? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento, pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong puno ng damdamin. Maraming salamat sa panunood.